Ako si retired Second Lieutenant Renato Batalla, 689984. SR Class 59-84, Sudden Impact. Sa pangatlo naman, nung nandun kami sa Cagayan State University, sa CSU Lalo, Cagayan. Doon kami mismo sa university nakabis. Anong bayan ni Mr.? Lalo. Lalo? Hindi Lalo. Gataran. 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 Anong taon? 1986. 86 na. Kasabay ng isa ng doon sa lugar ng Saldi, Gataran. 1986. Anong nangyari doon, Mr.? Galing kami ng CSU, combat patrol na naman sa parte ng Santa Teresita, Cagayan. Pero prior nung combat patrol niyo, Master, may nag-briefing kayo? Siyempre, pating labas, may briefing. Anong Ah, na sinabi doon, Master? Yung briefing natin, yung SMAC, situation ng tropa, situation ng kalaban, mission, So, yung- doon pa lang may initial na kayo alam kung Oo. ano kalaban, ang strength nila. execution, yun mga briefing namin. Admin na logistic, yan, kompleto yan. Sa briefing. So, proceed na kayo doon sa... Proceed na kami doon sa kabundukan ng Santa Teresita, Cagayan. Nung Ilang kuwan kayo, Master? Ilang team kayo? one team lang kami. One team kasi nung panahon na yon, bihira lang yung one section. Puro one team lang talaga ang lumalakad. Nandiyan lang yung isang team Oo, para sa oo. enforcement. Noon nga, hindi pa uso hindi pa sumasama yung mga opisyal noon. Kasi kulang. Puro kami ipin noon na lumalakad. Ano nangyari doon sa patrol mo, Master? Nangyari sa patrol namin, siguro mga 2 days na kami na nagagalugad. Tumawag si Colonel Aguinaldo sa ICOM Radio na pinapapunta kami sa may Campo Detachment ng Cabgo Detachment sa Santa Teresita, Cagayan. Sabi niya, lumapit daw kami doon sa detachment na yon kasi kasalukuyan daw na nire-raid ng mga NPA. Detachment na ano, Master? Detachment ng Cabgo. Oo. Kasi si Aguinaldo, PC, Master. PC siya. Provincial Commander. PC siya noon. Ano nangyari, Master? Nung na-receive namin yung tawag niya sa ICOM, nag-plot agad si Lieutenant Caldillo sa mapa. Sabi niya, i-direct na natin ito yung pwesto ng Cabgo Detachment kasi nandun daw yung kalaban, nagre-raid sila. Sabi niya. Halos patakbo nga kami noon nung papunta na sa Cabgo Detachment na yan. So, hindi na nasunod hindi nyo natibay yung patrol? Wala na, doon na kami sa divert na kami sa Cabgo kasi nandun na yung rinire nila yung Pagdating nyo naman, Sir, Noong natatanaw na namin yung Cabgo Detachment, kasi nasa high ground kami, may dumating na chopper. At doon pala nakasakay si Colonel Aguinaldo na may daladalang megaphone. At pinapasuko niya yung mga NPA. so, ibig sabihin, kasalukuyan na napalibutan yung Oo, kasalukuyan na pinaputukan nila yung detachment. Cabgo Detachment. Oo. Nandun na rin kami. Kasi nandun din si Colonel Aguinaldo sa taas, pinapasuko niya yung mga NPA. Hanggang sa nagsitagbuhan ngayon yung mga NPA. Kasi sa biglang takot siguro, nagkanya-kanya sila ng tagbuhan. Pero hindi nila alam yung pwesto namin na nandun kami sa taas. Yun ang napili nila na withdrawal nila. So, ano nangyari, Master? Yun, napili nila withdrawal nila. Hindi nila alam na nandun kami. Kasi kanyon, palayan, bagong tanim na palay. Wala silang cover. Wala silang cover sa kanilang route of withdrawal. Kaya para silang mga itik ngayon na in-snipe namin.
Wala sila. Iyakan, sigawan. So, anong result ng encounter mo, sir? Bago pa yon, tayo doon, may isang NPA na nagtago sa Pilapil. Nung nakita ko na yon, bigla kong tumakbo ngayon pababa para malapitan ko yung NPA na yon. Kasi sobrang galit ko noon sa mga NPA. Dahil nga sa kararating ko lang na nakipaglibing sa kapatid ko rin na sundalo na nambos sa Ilocos Norte, 50 albi noon. Kaya naisip ko yun. Ang naisip ko noon, ito na. Dito na ako makakapaghiganti sa mga NPA na ito. Yun ang nasa isip ko noon. Maski sigaw na sigaw si Lieutenant Caldeo, hindi ko na pinansin kasi ang nasa isip ko talaga makapaghiganti. So, balik tayo doon sa pagharas nila doon sa Kapgul Tasmit. Na-overrun ba nila, Master, yung detachment ng Kapgul? Marami silang nakuha na baril. Marami na matay na Kapgul. Mga ilan yung Kapgul doon na nagmaman doon? Siguro mga 10 lang siguro yun. Pero may inabutan din kayo na buhay ng mga Kapgul? Meron din. Meron din nabutan. Lumalaban pa rin? Lumalaban. Pero yung NPA, napakarami. Marami yung NPA. Talagang mga estimate ni Master, mga ilan? mga abot siguro ng kandin yun. Ng mga 70 gano'n. Dami pala. So, habang naging counter kayo doon, si Colonel Aguinaldo doon, sa taas lang? Nasa taas lang. Sa taas lang na kan. Observe lang? Sumisigaw nga. Nagkakamigapon. Kaya sumbuko na kayo. So, ilang oras, Master, yung fight mo doon? Simula nung kayo na yung kalaban ng NPA na May 1 oras din siguro. So, nung matapos na yun, na-clear na, bumaba si Aguinaldo? Hindi na bumaba. Hindi na lumapag yung chopper. Umuwi na sila? Kaya may nag-uusap siguro sila ni Lieutenant Caldeo. Marami talaga kaming nakuha yun na baril sa NPA. So, yung iba siguro, baril din ng mga Kapgo. So, yung result encounter mo, ilan yung casualty ng NPA, Master, na na-recover mo? Basta marami, pero hindi ko na nabilang yun. Hindi na kayo nag-recover noon, mga kanas? Kayo pa rin? Hindi, inipon-ipon namin talaga yung mga NPA. Tapos, may iniwan na namin. May dinala namin sa Santa Teresita. Mga wounded nila, Master, na nakuha nyo? Isa lang yung yung nagtago sa sana. Pero hindi rin na kasi nalapitan ko. Kasi sobrang galit ko talaga noon. So yung iba na kanya-kanya na, yung iba mas swerte na hindi? Maswerte yung hindi tumakbo sa pisto namin. So nakita mo talaga doon, nagkalat yung patay doon. So malaking pan pala doon. Isang team na kayo, Sir? Isang team lang kami. Ilan yung matanda mo, Sir, kung ilan yung recover mga baril? Hindi ko naman nabilang yan. Ang mga baril na yun, kinuha lahat ni Colonel Aguinaldo. Pinalitan niya ng Ultimax. Binigay din sa second company. So paano yung Master, yung mga Kapgo doon na nirepisan doon? Kasi may replacement siguro yan. Pero nung encounter na yun, hindi na namin hinintay na Walang nag-reinforce na ibang Kapgo sa kanila? Wala. Kami lang. Kami lang talaga yung nandun. Malapit kayo doon, no? Sir? So, after nun, Sir, anong ginawa sa inyo? Pinursot niyo pa yung operasyon? Wala na. Bumalik namin sa sisyo. Pahinga na rin kayo? Kaya ko talaga nagawa yun sa NPA kasi masikit talaga yung loob ko nun. Kasi yung kapatid ko rin sundalo. Ano yung galit mo, Master? Bakit Kasi gano'n ang galit? nang dahil sa kanila nga namatay yung kapatid ko Tapos, ang ginawa pa ng 50IB noon, hindi na pinalam sa magulang ko ba yung napatay na siya. Basta na lang hinatid sa bahay namin. Sundalo yung kapatid mo? Sundalo.
naambos sila. Nung mag-reinforce sila sa rest house ni Congressman Ablan. Marami patay sa kanila. Ang nakakalungkot lang, hindi pinalam sa mga magulang ko yung nangyari na yun. Hindi, ibig sabihin, Master, na hinaras yung grupo ni Congressman Ablan. Oo. Hinaras. Oo. Sinusunog yung daw nila, yung rest house. Kaya nag-reinforce yung... Tapos nag-reinforce yung Big TV. Oo. Kaya kasalo yung kapatid ko. Pati yung mga tangke nga, may nalanmas daw noon. Ay, vehicular ang boss ang nangyari sa kanila, Master. Oo, vehicular. Tapos may tangke pa na lumipad yung B-150. Marami talaga silang nakita. Oo. Halos mahimatay nga yung mga magulang ko noon. Kasi hindi na imporman ba na patay yung kapatid ko. Oo, yan ang masakit. Basta dinala doon, bangkay na. Oo. Mahirap. Talagang tanggapin. Hindi ko rin kasi matanggap nang kasi nung nasa CCU kami, may tumawag sa radyo yung kamag-anak ko na pumunta sa headquarters ng PC sa Tayong. At sabi niya, nakausap ko sa radyo, Nato, sabi niya, huwag kang mabibigla. Yung kapatid mo, patay na. Ranger yung kapatid mo? Hindi rin dyan. Hindi pala Ranger. Tapos? Kaya napalam din ako na uuwi para makipaglibing. At pinayagan naman ako. Dala-dala ko yung liver malad na 123. Pinayagan naman ako ni Lieutenant Caldio. Galing ka ng Cagayan pa? Oo, galing Cagayan. Pero yung baril ko na yun, nilagay ko sa malaking bag para hindi Nakatanggal kapatid o? Yan ang panganay namin. Dalawa lang kami lalaki. Panganay tsaka ako na bunso. Mas senior pala yung Master Sir? Oo. 6'6" yung sir number niya. 6'6". 663682. Ano yung pakiramdam, Master, na ang tawag patay na yung kapatid mo? Pero siyempre, nabigla ko. Kasi yun ang kaysa-isa kong kapatid na lalaki. Yun pa ang nangyari sa kanya. Tapos ang masakit pa noon, nakasit pa ako na ikakasal ng October. September yung nangyari. September 11, 1986. Ang nakasit din na kasal ko, October 25. So, talagang masakit ang pakiramdam ko noon. Tayo doon, may isang NPA na nagtago sa Pilapil. Nung nakita ko na yon, bigla kong tumakbo ngayon pababa para malapitan ko yung NPA na yon. Kasi sobrang galit ko noon sa mga NPA. Dahil nga sa kararating ko lang na nakipaglibing sa kapatid ko rin na sundalo na nambos sa Ilocos Norte, 50 IB noon. Kaya naisip ko yun. Ang naisip ko noon, ito na. Dito na ako makakapaghiganti sa mga NPA na ito. Yun ang naisip ko noon. Maski sigaw si Lieutenant Caldio, hindi ko na pinansin kasi ang naisip ko talaga makapaghiganti. So, balik tayo doon sa pagharas nila doon sa Kapgo Detachment. Na-overrun ba nila, Master, yung detachment ng Kapgo? Oo, marami silang nakuha na baril. Marami na matay na Kapgo. Mga ilan yung Kapgo doon na nagmaman doon? Siguro, mga 10 lang siguro yun. Pero may inabutan din kayo na buhay ng mga Kapgo? Oo, meron din. Meron din nabutan. Lumalaban pa din? Oo, lumalaban. Pero yung NPA, napakarami talaga. Oo, marami yung NPA. Talagang mga estimate ni Master, mga ilan? mga abot siguro ng kandin yun. Ng mga 70 gano'n. Dami pala. Oo. So, habang naging counter kayo doon, si Colonel Aguinaldo doon, sa taas lang? Oo, nasa taas lang. Sa taas lang na kan. Observe lang? Oo, sumisigaw na. Nagkakamigapon. Kaya sumbuko na kayo. So, Ayun. ilang oras, Master, yung fight mo doon? Simulan nung kayo na yung kalaban ng NPA na Ay, may 1 oras din siguro. So,
So, nung matapos na yun, na-clear na, bumaba si Aguinaldo. Hindi na bumaba. Hindi na bumaba. Hindi na lumapag yung chopper. Umuwi na sila. Kaya may nag-uusap siguro sila ni Lieutenant Caldillo. Marami talaga kaming nakuha yun na baril sa NPA. So, yung iba siguro, baril din ng mga kabgo. So, yung result encounter, ilan yung casualty ng NPA master na na-report? Basta marami, pero hindi ko na nabilang yun. Hindi na kayo nag-recover noon, mga kanas, kayo pa rin? Hindi, inipon-ipon namin talaga yung NPA. Tapos, may iniwan na namin, may dinala namin sa Santa Teresita. Mga wounded nila master na nakuha nyo? Ay, isa lang yung yung nagtago sa sana, pero hindi rin na kasi nalapitan ko kasi sobrang galit ko talaga noon. So yung iba na kanya-kanya na, yung iba mas swerte na hindi? Oo, maswerte yung hindi tumakbo sa pisto namin. So, kita mo talaga doon, nagkalat yung patay doon. So, malaking pan pala doon. Oo. Isang team na kayo, sir? O, isang team lang kami. Ilan yung matanda mo, sir, kung ilan yung recover yung baril? Hindi ko naman nabilang yan. Ang mga baril na yun, kinuha halat ni Colonel Aguinaldo. Pinalitan niya ng Ultimax, binigay din sa second company. So, paano yung master, yung mga kapwo doon na nirepisan doon? Kasi, may replacement siguro yan. Pero nung encounter na yun, hindi na namin hinintay na walang nag-reinforce na ibang kapwo sa kanila? Wala. Kami lang. Kami lang talaga yung nandun. Malapit kayo doon, no? Oo. So, after nun, sir, anong ginawa sa inyo? Pinursot nyo pa yung operation? Wala na. Bumalik namin sa sisyo. Pahinga na rin kayo? Kaya ko talaga nagawa yun sa NPA kasi masikit talaga yung loob ko nun. Kasi yung kapatid ko rin sundalo. Ano yung galit ko, Master? Kasi Ganun ang galit? nang dahil sa kanila nga namatay yung kapatid ko . Tapos, ang ginawa pa ng 50IB noon, hindi na pinalam sa magulang ko ba yung napatay na siya. Basta na lang hinatid sa bahay namin. Sundalo yung kapatid ko? Oo, sundalo. Anong nangyari? Naambos sila. Nung mag-reinforce sila sa rest house ni Congressman Ablan. Marami patay sa kanila. Ang nakakalungkot lang, hindi pinalam sa mga magulang ko yung nangyari na yun. Hindi, ibig sabihin, Master, hinaras yung grupo ni Congressman Ablan? Oo. Hinaras? Oo. Sinusunog yung daw nila, yung rest house. Kaya nag-reinforce yung... Tapos nag-reinforce yung 50IB? Oo. Kaya kasalo yung kapatid ko. Pati yung mga tangke nga may nalanmes daw noon. Ay, vehicular ang boss ang nangyari sa kanila, Master? Oo, vehicular. Tapos may tangke pa na lumipad yung B-150. Marami talaga silang nakita. Oo. Halos mahimatay nga yung mga magulang ko noon. Kasi hindi na nimpormahan ba na patay yung kapatid ko. Oo, yan ang masakit. Basta dinala doon, bangkay na. Oo. Hirap. Talagang tanggapin. Hindi ko rin kasi matanggap nang kasi nung nasa sisyo kami, may tumawag sa radyo yung kamag-anak ko na pumunta sa headquarters ng PC sa Tayog. At sabi niya, nakausap ko sa radyo, Nato, sabi niya, huwag kang mabibigla. Yung kapatid mo, patay na. Ranger yung kapatid mo? Hindi rin dyan. Hindi pala Ranger. Tapos? Kaya napalam din ako na uuwi para makipaglibing. At pinayagan naman ako. Dala-dala ko yung BBR Malad na 123. Pinayagan naman ako ni Lieutenant Caldillo. Galing ka ng Cagayan pa? Oo, galing Cagayan. Pero yung baril ko na yun, nilagay ko sa malaking bag para hindi Nakatanggal kapatid o
Yun ang panganay namin. Dalawa lang kami lalaki. Panganay tsaka ako na bunso. Mas senior pala yung master sir. Oo. 6'6" yung sir number niya. 6'6". 663682. Ano yung pakiramdam, Master, na ang tawag patay na yung kapatid mo? Pero siyempre, nabigla ko. Kasi yun ang kaysa-isa kong kapatid na lalaki. Yun pa ang nangyari sa kanya. Tapos ang masakit pa noon, nakasit pa ako na ikakasal ng September yung nangyari. September 11, 1986. Ang nakasit din na kasal ko, October 25. So, talagang masakit ang pakiramdam ko noon. Ikakasal ako, wala yung kapatid ko. Ganon din yung mga magulang ko, masakit talaga ang kalooban nila. Ito rin. Ang kanya, yung gano'n yung galit mo. Yung galit mo sa akin. So, yung after nung paano mo sir, encounter na doon na yung sa Cagayan na naipalabas mo na yung paano, yung kumbaga, ano pa karamdam, narinig ka ba doon yung paano? Narinig ba yung feeling mo na naiganti mo? Oo, parang wala na. Dari na ako na, bumalik na yung ko. Tapos kung ginawa yung doon, sa kalaban na nalapitan ko, nagdasal na lang ako sa Panginoon na sana mapatawad niya ako sa ginawa ko sa Pinion. Anong paano mo naman sir, anong lesson learned mo doon sa paano yun, sa encounter na yun na kumbaga kasi yung ganyan kasi yung sitwasyon ay parang kusang dumarating ba na hindi nyo hinahanap ba, kusa na lang na Ang lesson learned doon violation talaga yung ginawa ko na yun. Yung nag-isa ko na tumakbo pababa na para gusto ko lang malapitan yung kalaban na nagtago sa Pilapil. kasi wala kang baka. Wala akong backup talaga. Sigaw si late Caldio noon na Baka hindi mo pa, Batel, bumalik ka. baka hindi mo pa nga na-check kung may laman kayo magasin mo doon. Baka, Marami akong dala. baka yung bala niya nasa chamber lang. Kaya naiwan. Tapos sigaw nga si Lieutenant Caldio Batel, bumalik ka. Yun ako, pero hindi ko na talaga. Ilang meters na sir estimate mo sa doon sa pinanggalingan mo na inassault mo doon mag-isa sa baba? 100 meters lang. Layo pa na. Pero talagang tumakbo rin ako pababa na ba? So, nung nandun ka na, walang sumama sa doon? Wala. Wala pumunta? Sigaw lang si Lieutenant Caldio. Nung nandun ako, wala nang putok, bubaba na rin sila. So, hindi kayo pinakala mo kalaban na may nakikita siya doon? Kasi nagtago ka siya doon eh. Oo. Ako ang nakapansin doon na nagtago lumubusob sa Pilapil ba? Pero nung napaano na siya, lasak mo na siya, may baril pa, sir. Mayroon siyang baril. So, nirecover mo na. Oo. Mga turn na. Doon ko na talaga tinira. Ano yung buwan, Master? Naging epekto sa'yo na mawalan ka ng isang kapatid na kuya mo pa. Sundalo siguro ay mo yan noon. Oo. Yun ang palagi nag-advise sa akin noon na huwag na daw ako magsundalo. Marami siyang advice sa akin noon nung nag-aaral pa ako. Na huwag kang manigarilyo, sabi niya. Huwag kang pwede kang uminom ng alak. Pero yung sigarilyo, huwag kang manigarilyo, sabi niya. Kasi pag wala kang kasama, pwede kang manigarilyo. Pero pag sa inom, pag wala kang kasama, hindi ka makainom. Yun ang tinupad ko na bilin niya sa akin. Hanggang ngayon,
mula noon, nung sinabihan ako noon sa na huwag manigarilyo, hindi talaga ako tumikim na manigarilyo. Yun ang mga malala ko sa kanya. Pero yung epekto sa'yo, sir, Pastor, bilang isang sundalo na parang dala-dala mo na gusto mong kumanti palagi, ang tapang mo, nagaling palagi sa kanya kasi puro ganti yung sa isip mo, di ba? Yun lang yung enkwentro na yun. Kasi katatapos nga lang ko nakipaglibing eh. Yun lang ang enkwentro na yun na galit na talaga ako sa mga NPA. Parang yung tapang mo is nanggaling doon sa nangyari sa Oo. kapatid mo. Yun ang pinanggalingan ng tapang ko na ipurso yung doon, Diba? kalaban doon. Yung time na yun, hindi mo naisip na delikado yung ginawa. Oo, wala na. Hindi ko na naisip yun. Basta ang inisip ko, makaganti lang. Yun ang mga kan ko noon. So, Na- after nung encounter na yun, Master, naging normal naman yung kwan mo. Oo, naging normal na. Kasi sabi ko nga, ayos na. Nakapaghiganti na ako. Hmm. Pero hindi dapat talaga hindi dapat sana gawin yon. Pero pumasok na sa isipan ko na gusto lang makapaghiganti. Kaya nagawa ko yung bagay na yun. Hindi rin basta-basta makamove on, Master, ng pag nawala. Oo, hindi talaga basta-basta makamove on. Talagang palaging hanggang ngayon nga, pag malala ko yung kapatid ko, talagang napapayak ako. Anong hindi mo makalimutan sa kapatid? Yung palagi niyang nag-advise sa akin na nung nag-aaral pa ako, magpakabait ka, yun ang palagi niyang sinasabi. Gusto pa niya noon, mag-aaral ka na lang, huwag ka nang magsundalo. Gano'n na ako. Pati yung mga magulang ko noon, ayaw nila akong magsundalo. Dahil nga sa nangyari sa kapatid ko. Pero pinilit ko pa rin kasi ito ang naging ambition ko noon na magsundalo.